Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas nagpapalakas na ng alyansa sa iba pang bansa. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pinag-aaralan ng Pilipinas ang posibilidad ng pagpapalawig ng defense cooperation sa Germany. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabri, mayroon ng kasalukuyang Defense Cooperation Agreement ang ating bansa sa Germany na nilagdaan noong 1974, subalit inisyal na nakapokus lamang ito sa pagsasanay ng ating sandatahang lakas kaya't nais paaniya ng bansa na mapalawig pa ito. For Germany, we already have a defense cooperation agreement. It is primarily, it was signed in 1974, if I may, but it focused initially on training of our armed forces. So now we would like to convey our interest to expand the cooperation. With the Czech Republic, we're also exploring, discussing with them on how we can also expand cooperation in areas including defense. The visit to Germany and the Czech Republic also stems from the fact that these are countries which are like-minded. We share values for democracy, human rights, and the rule of law, including in the promotion of an open, inclusive, international rules-based order. Yes, the president will have an exchange on how both could work together in maintaining an international rules-based order. And if some of you may have noticed in the recent incident in the West Philippine Sea, the German ambassador and the Czech ambassador issued a statement of support for the Philippines and their concern in what's happening in the area. Ginawa ng DFA official ang pahayag bago pa man ang nakatakdang biyahe ni PBBM sa Germany at Czech Republic sa March 11 hanggang March 15. Sa Czech Republic naman, pinag-aaralan ng bansa kung paano mapapalawig ang kooperasyon sa ilang mga larangan tulad ng defense. Inihayag naman ng DFA na kapwa may kaparehong values ang Germany, Czech Republic at Pilipinas, pagdating sa demokrasya, karapatang pantao, rule of law, pagtataguyod ng bukas at eksklusibang international rules-based order. Nakatakda naman aniyang talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagbisita sa dalawang bansa, kung paano magtutulungan ang mga ito para mapanatili ang international rules-based order. Kung mapapansin din aniya sa kamakailang insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, kapwa naglabas ng pahayag ang ambassador ng Germany at Czech Republic sa kanilang pagkabahala sa nangyayari sa pinag-aagawang karagatan at nagpahayag ng kanilang suporta para sa Pilipinas. Layo ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany at Czech Republic ay para palakasin pa ang bilateral relations at paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang Central European nations. Inanunsyo ng Palasyo ng Malacanang na muling babiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos patungong Germany at Czech Republic. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ang first couple ni German Chancellor Olaf Scholz para sa isang working visit sa Germany. Imbitado rin ang mga ito ni Czech Republic President Petr Pavel para naman sa isang state visit. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay German Chancellor Olaf Scholz sa Berlin. Makikipagpulong din ang Chief Executive sa apat na heads ng Czech government. Ipinunto ng Pangulong Marcos na ang kanyang pagbisita sa Germany at Berlin ay mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Czech Republic noong isang taon, habang gugunitain naman ang ika-70 anibersaryo ang diplomatic relations ng Pilipinas at Germany sa taong ito. Upcoming visit of the President to Germany and to Czech Republic. President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Maria Luisa Araneta Marcos, upon the invitation of the German Chancellor Olaf Scholz and the Czech President Petr Pavel, will undertake a working visit to Germany on 12 to 13 March 2024 and a state visit to the Czech Republic on 14 to
15 March 2024. The President will meet with the head of state and heads of government in Germany and the Czech Republic. He will be welcomed by the German Chancellor, as I said, Chancellor Olaf Scholz, and by the Czech President Peter Pavel, and the Prime Minister Peter Fiala, who visited the Philippines last year. The President will also meet with the heads of the Czech Republic, with the other high officials of the Czech Republic, if I may correct myself. This is the heads of the Czech Parliament, the Senate President Miloš Vystrčil, and the President of the Chamber of Deputies, Markéta Pekarová-Adamová, or in short, the Speaker. The President's trip to the two Central European countries follows the visit to Manila of Czech Prime Minister Peter Fiala in April 2023 and the German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock in January 2024. And this endeavor seeks to strengthen bilateral relations and foster increased cooperation with the two countries. Suportado ni Marshall Islands President Hilda Heine ang Pilipinas sa isyu nito hinggil sa West Philippine Sea, partikular ang ginagawang paglusob at panghaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ginawa ni President Heine ang pahayag ng mag-courtesy call ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Nagpahayag ng pagkabahala si Heine sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Hinimok ni Heine si Pangulong Marcos na ikonsidera ang pakikipag-ugnayan sa Pacific Islands Forum. Kinukonsidera din ng Pilipinas ang Pacific Island Forum bilang mahalagang platform para paigtingin ang kooperasyon sa Pacific Island countries. Tiniyak naman ni President Heine kay President Marcos na tutulungan ito ang Pilipinas sa anumang desisyon ng Pilipinas na may kaugnayan sa Pacific Island Forum. Nakahanda din ang Marshall Islands na magbigay suporta sa Pilipinas sa regional and international area. Lubos naman nagpasalamat si Pangulong Marcos kay Heine sa suporta nito sa bansa, partikular sa West Philippine Sea. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mapanatili ang international pressure sa China nang sa gayon umatras ito sa pagiging agresibo sa loob mismo ng teritoryo ng bansa, partikular sa Ayungin Shoal sa Palawan, at Bajo de Masinloc malapit sa Zambales at Pangasinan na kanilang sinakop noong 2012. Dahil dito, patuloy na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaalyadong bansa upang kunin ang suporta ng mga ito kaugnay ng ginagawang pambubuli ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Mandaluyong City Representative Natalie Gonzales, Chairman ng House Special Committee on West Philippine Sea, dinadala ni Pangulong Marcos ang issue sa mga pinuno ng bansa na kanyang binibisita. Sinabi pa ni Gonzales na iginigiit ni Pangulong Marcos ang karapatan at pagmamay-ari ng Pilipinas ang teritoryo sa West Philippine Sea na nasa loob ng EEZ ng bansa. Sa pagbisita ng punong ehekutibo sa Australia, sinabi ni Gonzales na nanawagan ang Pangulo ng pakikipagtulungan kasama ang mga kaalyadong bansa upang tapatan ng batas, katatagan at kapayapaan sa rehiyon ang mga banta na dala ng China. Ayon pa kay Gonzales, nakuha din ng Pangulo ang tiwala ng Australia para sa panibagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas, na isang katunayan ng pinalakas na pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na ang pagpapatatag ng joint maritime activities, na layuning mapanatili ang kapayapaan, gayon din ang pagbibigay proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Binanggit din ni Pangulong Marcos sa Australian Parliament ang matibay na maritime partnership ng Pilipinas at Australia sa South China Sea, partikular sa West Philippine Sea. Tatlong kasunduan din ang nilagdaan ng Pangulo sa pagbisita nito sa Canberra, kabilang na ang maritime domain, cyber and critical technology, at epektibong pagpapatupad ng mga batas at pulisya sa kompetisyon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.